Para iwas heat stroke, ang ilang hayop sa isang zoo sa Albay, 3 hanggang 4 na beses kung maligo. Pero ang ilang kalabaw sa Marinduque, tinamaan na po ng heat stroke matapos iparada sa piyesta. Darito ang report ni Athena Imperial. Ngayong sobrang init ng panahon, may special treatment ang mga hayop sa Albay Park and Wildlife sa Legazpi City para iwas heat stroke. Hindi isa lang kundi 3 hanggang 4 na beses pinaliliguan ng mga hayop doon. Ang unggoy na ito tila nag-e-enjoy habang binubugahan ng tubig. Ilang beses ding pinaliliguan ng higanteng sawa at agila. Dito po mga 3 hanggang 4 na beses po namin itong pinapaliguan. Yung mga hayop? Mga hayop po namin dito. Para po sa ma-presko po yung mga katawan nila para malayo na rin po sa mga sakit. Dala po ng init ng panahon. Ganito rin ang sitwasyon sa gitna ng Kanga Festival sa Mugpog, Marinduque. Panay ang pagbuhos ng tubig sa mga kalabaw na tinamaan ng heat stroke matapos iparada. Pinapaliguan para ma-cool down sila at hindi sila mag-suffer sa heat stroke. Maya't maya rin ang pagkuha ng body temperature ng mga ito at bago pauwiin sa bukid, tinuturukan ng bitamina ang mga kalabaw para lumakas. Gutom naman ang inabot ng mga baka sa Lawag City sa Ilocos Norte dahil sa kawalan ng mga damong makakain. Natuyo kasi ang mga damo dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya ang ilang magsasaka bumibili pa ng dahon ng mais para ipakain sa kanilang alaga para di magkasakit. Sa Bicol Region, pinepeste naman ang maraming puno ng nyog ng mga coconut leaf beetle o tinatawag na brontispa. Ayon sa Philippine Coconut Authority, dahil daw sa init, mas mabilis magparami ang mga brontispa na pumapatay sa mga nyog doon. Gumagawa na ng paraan ng PhilCOA para masugpo ang mga pesteng ito. Ramdam din ang epekto ng El Nino sa halos 33 bayan sa Cebu. Maraming palayan ang nasira. At halos matuyo na ang mga palaisdaan dahil sa kakulangan ng tubig. Nagkaroon din daw ng fish kill sa ibang lugar. Para sa unang balita, Athena Imperial, reporting.